Nagsasalita Maraming ako salamat dito. po sa lahat ng dumalo ngayong gabi. Umayaw na yung away natin, di pa naman nababasa yung pinababasa sa kanya. Nabasa ko! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap-Usap University at kung ikaw po ay baguhan, welcome po, tuloy ka po sa atin pong palabas. Ang U3 po ay isa pong channel na kung saan tayo po ay nag-aanalisa, hinihimay po natin yung mga argumento ng mga debate at ito po ay based po sa mga video request po na pinapadala po sa atin sa Facebook at maging dito rin po sa YouTube. At syempre, kung ikaw naman ay returning subscribers, actually congratulations, more than 70,000 subscribers na po ang Usap-Usap University. Kaya kung ikaw ay aking returning subscriber, isa ka sa rason kung bakit tayo ay lagi pong matagumpay po sa YouTube. In fact, every 28 days, meron po tayong 1.6 to 1.7 million views. Ganyan po kadami ang sumusuporta po sa Usap-Usap University. Kaya kung isa ka po sa mga viewer ko, maraming salamat po. Utang po namin lahat sa inyo ang atin pong success sa YouTube. Sa atin pong episode ngayon, atin pong papanoorin actually, it is a very popular, very highly demanded po na debate. But unfortunately, we really tried to look for the longer, full video, pero hindi po talaga namin mahanap. So far, ang meron po dito parang around 7 or 8 minutes lang po na length po ng video na ito. Ito po ang debate sa pagitan ni Brother Eli Soriano at Mr. Gamaliel Payawal. Hindi ko po alam kung ano po ang relihiyon ni Mr. Payawal dito at alam niyo naman din po yan, hindi rin po ako member ng MCGI. So sa konting background po ng atin po paghihimay ng debate, ako po ay dati pong university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako rin ay member ng isang international public speaking organization ng Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin mga ka-U3? Let's watch this video together. Let's go! Kasi sinabi niya kanina, categorically, sabi raw ni Solomon, hindi tatahan ng Diyos doon sa bahay na kanyang itatayo. Kaya tinanong ko sa kanya, ang tanong ko, kapatid, sabi mo kanina, sabi ni Solomon, hindi tatahan ng Diyos doon sa bahay na kanyang itatayo. Anong sitas yun? Kasi wala akong alam na ganun sitas eh. Ibinigay niya ngayon ng 6:18. Di ba maliwanag? Ganun ang sagot niya. Aminin mo kung wala. Yun mismo ang kahulugan ng sinabi ni Solomon. Hindi ko tinatanong ang kahulugan. Ang tinatanong ko, talata, hindi kahulugan. Pero aminin mo kung di mo kaya sagutin. Abay, sinasagot kita. Yon ang kahulugan. Aminin mo kung wala sa talata. Yon ang kahulugan ng Tanong ko sa'yo, nasa kapatid, talata. nasa talata ba o wala? Ang sinasabi ko sa iyo ay Tanong ko sa'yo kung nasa talata o wala. nasa talata, yun ang kahulugan. Basahin mo! Pag nabasa mo, talo na ako! Pag nabasa mo! So sa mga baguhan po sa religious debates, ito po ang tinatawag po na showdown. Ang showdown po, ang usually nasa last part po yan. Very rare na nasa umpisa pa lang katulad ng ating na-review dati, yung kay Mark Alagos, na kung saan ang showdown nangyari sa umpisa pa lang ng first speech ng kalaban ni Brother Eli. But anyway, usually nasa last part yan ng debate. And usually nangyayari ito kapag tapos na yung mga speeches, usually sa last part ng debate, at trying to arrive at a particular point, kumbaga make or break sa kanilang argumentation. So dito po, ang gustong malaman ni Brother Eli, kung may mababasa ba si Mr. Payawal na hindi tatahan ang Diyos sa bahay na kanyang itatayo. So hinahanapan ni Brother Eli ng particular na sitas. Dahil para sa kanya, ang sinasabi ni Gamaliel Payawal, ang kanyang pakahulugan, hindi yung actual na talata yung sitas. So challenge dito ni Brother Eli, kung merong mabasa, talo na ako. Ha? Pag hindi mo nabasa, uwi ka na! Eto na po. Tinatanggap ko yung kanyang hamon. Pag nabasa ko, talo na siya! Liliwanagin ha, anong babasahin? Ang gusto niya, talata! Okay, basahin natin. Pag nabasa, talo na ako! Okay. Hindi nabasa, talo siya! Okay! Ano? Basahin mo, pag hindi mo nabasa, humanda ka na. Sige ho, magkaroon kayo ng kasunduan. I-clarify. Pag nabasa ninyo, eh si...
Okay, so most likely ang gagawin dito ng moderator, ika-clarify kung ano yung actual na babasahin. Tama yung ginawa ng moderator dito. Dapat mabasa nga, hindi tatahan ng Diyos sa bahay na kanyang itatayo. Dapat very clear na mabasa ni Mr. Payawal. Ay, babasahin po. Babasahin ko. Opo. Babasahin ko. Meron po tayong tinatawag na pagbasa. Sandali, ano? Reading between the lines. Hindi ho ba? Meron na ba na wala? Meron naman. Yan ang gagawin kong pagbasa. Wait lang, pero hindi naman reading between the lines ang hinihingi, di ba? Ang hinihingi naman is actual na tangible and readable na lines. So ako personally, hindi ako ganun ka maalam, particularmente po sa parte na to kasi hindi ko alam yung konteksto ng kanilang topic. So hindi ko rin po alam kasi ang full debate topic po ng kanilang pinag-uusapan kasi nga medyo last part na tong video snippet na naipadala po sa atin. Pero tingnan natin kung gaano kaklaro ang mababasa ni Mr. Payawal. Basahin! Huwag mo nang pumalakpak, hindi pa nababasa! Wala pang nababasa! Eto na po. Basa! Mababasa niya yan, bahay ng Panginoon na tinayo ni Solomon, ha? Pag wala, huwag kayong papayag. Oh, di mabasa! Walang mababasa! Wala! 4 na minuto pa Eto po. na po, eto na po. Examination. Huwag kayong 4 na mainit minuto sa pa po. pagkatalo nyo. Eto na. Reading between the lines. Unawa po ang gamitin nyo, hindi sigaw. Okay? Unawa. Kapitulo 6 yung gusto nyong kabasahan. Yung inyong hinahanap. 6:18. Hindi lahat ng tanong ay naghahanap ng sagot. May tanong na nagpapaliw. Sandali ho! Basahin! Babasahin ko! Ayaw, hindi. Baka ayaw pabasa. Deo, tutuloy ko na. Sandali po, kapatid na yan. Nangyari dito sa harapan. Rhetorical question. Tanong na nagpapaliwanag. Ngunit, katotohanan bang ang Diyos ay tataang kasama ng mga tao sa lupa? Anong ibig sabihin? Ano ito sa pagbasa sa pagitan ng mga Moderator, walang ulang. Nagpapaliwanag siya. Babasahin niya. Hindi Pinapaliwanag tataon. niya. Ay, Mr. Moderator, mali po. Pinababasa ko, hindi ko pinapaliwanag. Basahin! Babasahin mo lang. Basahin! Binabasa ko sa pagitan ng mga linya. Basahin daw. At po. ako'y naniniwala. Basahin Nabasa daw. ko. Basahin! Sandali lang po. Pwede po ba? Sandali lang po. You are asking Ito'y nabasa ko. Inuubos mo oras ko! Inuubos mo oras ko! Hindi na You are kaunawa. cross! Wala Huwag pong kang kwenta yun. magpaliwanag! Magbasa ka! Nabasa ko Magbasa ka! na po. Huwag kang magpaliwanag! Nabasa ko na po. Huwag kang magpaliwanag! Magbasa ka! Magbasa ka! Walang nabasa! Wala! Walang nabasa! Walang nabasa! Asa lang nabasa mo? Asa lang nabasa mo? Ayaw na! Ayaw na! Ayaw na! Ayaw na! Wala kasing mabasa! Hello. Sandali po, Ayaw na! Sandali po. Salamat, Mr. Moderator! Nagsasalita ang Salamat po moderator. sa lahat ng dumalo ngayong gabi. Umayaw na yung away natin, di pa naman nababasa yung pinababasa sa kanya. Nabasa ko sa pagbasa ng Umayaw ka nagulala. na! Umayaw ka na! Umayaw ka na! May 1 minuto pa po. Bumaba ka na sa entablado! Yung naunawaan Wala ka pang nababasa! Bumaba ka na sa entablado! Walang pong katahimikan. Wala ka pang nababasa, kaya umayaw ka na. Salamat sa'yo at inamin mo, talo ka na.
Ayaw makipaglaban, ano? Alo. Walang Wala. labasan. Sabi po ng moderator, hindi siya makasingit. Ayaw nila pasingitin yung moderator. O ano? Eh, hindi lalabag talaga yan. Ah! Nako pa! Kawawa naman kayo! Kawawa naman kayo! Lumayas na! Ay, napakabiti naman nun mga ka-U3. Nako, sayang. Pero mainit talaga yung ending. Ano po, hindi ako agree na maliwanag yung binasa kasi sa binasa ni Mr. Payawal, it was a question. Iba kasi, 'di ba? Kapag sinabing pinupunto ang isang bagay sa isang declarative statement kumpara sa isang question form. Yung question form kasi, hindi mo naman mawawari doon kung ang taong nagtatanong ay may sinasabi o hindi. Kasi nga, ang pagtatanong ay pagliliwanag. Hindi ka pwedeng mag-infer ng conclusion sa isang question unless nabasahin mo ang whole context. So, I think ang sinasabi dito ni Mr. Payawal na ang ibig sabihin daw doon sa pagtatanong ay hindi tatahan ang Diyos sa bahay na kanyang itatayo. Pero I think yung problema sa kanyang strategy is hindi niya na-contextualize ng mabuti. Kasi pwede naman pong ganun. May mga punto naman sa argumentasyon na kung gusto mo mag-arrive sa isang main point, so gagamitin mo yung context na yung binabasa. Pwede naman. So doon siya nag-fail. Also, sinabi niya lang pagkatapos niya basahin, nabasa ko na. Ang mas tama sana na strategy is inulit niya at ipinaliwanag niya kung bakit siya nag-arrive doon sa conclusion na yun, na hindi nga tatahan ang Diyos. Kumpara sa once niya lang sasabihin, at parang nabasa ko na, parang masyadong in denial, no? Masyadong defensive yung kanyang naging dating. Kaya hindi siya nanalo doon sa particular na showdown na yun. Ang hindi ko lang din type doon sa last part, parang parang ang nangyari, siguro, baka prior to this, mainit na talaga yung debate nila. Kasi nakita ko dito parang, kumbaga yung minumudmud palalo ni Brother Eli. Wala na, talo ng ating kaaway. Wala na, umayaw na. No? Pero hindi ako fan ng ganong strategy. Kasi, kumbaga, ang kaaway na natalo, hindi ko na dapat pa na ipamukhang talo siya. Kasi yung may moderator naman. Kaya nga sabi nga ng moderator sa bandang huli, hindi daw siya makasingit. But anyway, so it really shows to us na hindi basta-basta makipagdebate sa isang religious debate. So, tensions could be high, emotions could be high. Pero yun nga, sana po kung sino po sa inyo, ang mayroon pong full debate niya na sa mga nagtatago po ng VHS or VCD na mga files po ng mga lumang classic debate nga po ni Brother Eli. So please don't hesitate po, mag-send po kayo sa atin pong inbox po sa Facebook. Pwede po kayo mag-send ng message doon. And, well, that actually ends our episode for today. Sayang, medyo maikse, po. But don't worry, our next episode, meron naman tayo sa next, no? Huwag po kalimutan ng schedule, Tuesday, Thursday, at Saturday. Kaya, mga ka-U3, if you like these kinds of content, please click subscribe here. Yan, meron po tayong subscribe dyan. Meron din tayong video dito. And if you like this video, yan, maganda rin yung video niyan sa baba. And I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!